tests ang nararapat gawin. So usually may blood hormones to check yung thyroid, prolactin, FSH, LH as well. So I'm sure narinig din ito mga ito. And these are hormones related to to fertility. Sinicheck din ng similya ng asawa. Sinicheck din yung fallopian tubes o yung mga tubo. Kasi usually may ultrasound. These are the most basic ones. Alright. Pero doktora, ano bang bago? Yung po sa ating mga paggagamot, no? Paggabay din sa ating mga syempre hirap po sa pagbubuntis. Pero ba sa ating segment na... Ano yung bago? Oo, bakit bago? Ako marami. Natutuwa nga ako dahil ang daming mga research results. Pero siguro yung mga hindi ko masyado narinig. Siguro ang mga usual naririnig, artificial insemination, kumukuha na naglalabas ng similya ang lalaki, wash, tapos ilalagay sa matres ng babae para mas malapit na siya, ilalapit na natin siya malapit sa egg na nagpapilit. So quality na nagpilit. Also, we have in vitro fertilization. Nagbibigay ng stimulation sa babae para lumaki ang mga itlog. Kumukuha ng similya mismo sa labas na ng katawan, nilalagay sa loob ng itlog. Pina-observe kung magiging embryo or blastocyst. Sometimes we freeze them before tayo mag-transfer. And also, meron na mga selection ng sperm, meron na rin tayong selection ng mga embryos, nakita mo yung embryos yung magaganda, may pre-genetic testing tayo kung even the gender, pati yung kung ano yung nucleoid o nucleoid, yung mga At saka, mas mataas na yung ating rate, no, ng pagbubuti sa mga tulong din ng teknolohiya, alright? At saka syempre ng ating mga gagawin sa ating doktor, alright? Okay, ito naman mga pinsama-sama namin tanong, doktora, sa ating segment na, Dok, totoo ba? Dahil sa ating listener na si May, na Malolos, Bulacan, parang ang ilang natatanda, araw-arawin balasan daw ang pagtatalik bilang mag-asawa, lalo na kung fertile daw siya. Laki naman sa asawa na, bata pa daw yung asawa. Hindi parang namamagay ng ugat or malaki yung mga ugat, so medyo warm yung ugat. Kaya di ba ang mga testicles ng lalaki na sa labas ng katawan? Okay. So, doktora, ang ating siguro, panggabay na lang din. Marami naniniwala na once nahihirapan na sila. It's very, we have patients na 10 years, 15 years, talagang nakailang try na sila, lahat ng ginawa na nila, no, may take home babies na sila. So, do not lose hope. Kaya nga, you have to come to us so we can help you find out bakit, no, and increase your chances also. But syempre, hindi naman kami, we cannot promise na 100%. Yes. Again, we can help you and guide you. Yes. Mas mabuti na yung ating pakonsultahan ni may alam talaga. Okay, sige. Mula kay 9220, meron daw siya isang fallopian tube pa lang. Sa edad, kasi sa isa lang fallopian tube mo. Marami akong pasyente na isa lang fallopian tube kasi yung ovary ang galing. Pag kahit ang itlog mo ay nasa I have my own clinic sa Reproact, OBGYN Fertility Clinic. It's around Diamond Square Building and Congressional. Doktora Fergami. At para din nga po din sa mga gusto ko magtanong kay Doktora, pwede mo siyang napuntahan sa kanyang clinic. Alright, thank you, Doktora. At syempre, hanggang sa susunod na Sabado, makita-kita pa rin po tayo dito sa Pinoy MD. Ako po inihaagapay sa kalusugan. Policy sa nagpapaalala, isa lang ang ating katawan, kaya dapat lamang natin sa pangalagaan. God bless you and stay safe po, mga kapuso. Bye! Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Kasama si Miss Connie Sison. Para daw mabili na rin yung tito. Budget data kayo bigyan. 5 outlet ka mo, i-chat mo. Tapos 30 amperes. Chat mo na. Nandun naman si ano? Bukas pa yata gagawin yun. Ako ba, magkano yung